Hello, I'm Sister Beth. I'm a Go Group leader and a Cathedral Choir member. I'm a mother, a wife, and I have 3 children and 2 grandchildren. I'm here to testify the goodness of the Lord in my life. Nung college ako, palipat-lipat ako sa ibang church. Pero may nakilala ako na regular member ng COP, doon na nag-start. Lalo na nung nag-asawa na ako, nagkaroon na ng family, naisama ko sila. Yung time na yun, full-time mama ko, di syempre, hindi lang kailangan yung asikaso physically. Ang gusto ko, mag-grow kami spiritually at maramdaman nila andyan si Lord para sa amin. Kailangan pag sinabing Sunday, talagang hindi pwedeng hindi kami nag-church. Nung natapos na yung levels, encourage ko na maging cell leader. Yun yung mga challenge, kailangan maglakad ka ng medyo malayo. Tapos wala naman akong work, medyo struggle sa finances. Pero di naman naging hindrance yun eh. Yung joy, yung pagsiserve, yun ang mas importante sa akin that time. Nagkaroon ako ng opportunity makapunta ng Australia. Pero nung nakabalik na ako, na-assign na lang ako ni Pastor Marlon sa mismong family ko. Ako na nagtuturo, nagpipray kami together. Nagkaroon kami ng lalong closeness. During yung mga activity ng COP, kasama ko rin yung mga bata. Kasama ko na sila nagsuserve. Nag-involve kami sa community crusade, yung feeding, street evangelism. Kaya lang, being a Christian, hindi naman tayo exempted sa mga challenges. Una, finances. Ang tuition fee ng mga anak ko, nag-pile up ang promissory note. Na-test din yung relationship. Parang may time ayoko na, nagpipray naman ako, nag-church ako, pero bakit ang dami-dami yata naming problema? Talagang ang pagiging nanay, minsan talagang kahit may nararamdaman ka na, nakasalalay sa atin yung guidance. Kung lalayo pa ako sa Panginoon, paano na mga anak ko? Kaya talagang yung trust natin kay Lord, talagang full surrender. There was a time nga, may community crusade. Namumroblema ako actually sa tuition fee ng mga bata. Kasi yung kinabukasan, may exam na sila. May tumawag sa akin na sabi, "O ate, na papadala ko na yung kailangan." Nagulat ako. Halos umiyak talaga ako. Sabi ko, pag inuna mo talaga ang Panginoon, bahala na siya sa mga bagay na kailangan mo. Laging reminder ng Lord sa akin yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Kasi bilang nanay, hindi tayo pwedeng, tayo yung unang manghihina. Ang lakas ng nanay, ang hugot ng nanay sa Panginoon, yung supernatural strength. Tapos, after that, na-encourage kami mag-join ng CC. Inopen ni Lord yung eyes ko para magkaroon kami ng opportunity to share the gospel. Kami na yung nag-i-schedule kung saan kami pupunta. Yung sa Daily Mana, regular kami nagdi-deliver. Minsan kailangan namin ng driver, si yung husband ko, talaga nagsusupport. Ang saya ko kasi kasama ko sila as a family. I've seen all the things that she's done para sa family namin, and yung commitment niya din sa house ni Lord, and with that, dun din nag-grow and nahubog din ako. That's why I'm where I am right now, being a pastora. Nung nagkaroon ng opportunity na makaalis si Miguel papuntang Vancouver to work, unang naisip ko noon, paano na yung kanyang ministry. So, ang ginawa ko, nag-open po kami ng online Go Group sa Vancouver at ngayon church na. While I'm still in Canada, she always reminds me na huwag kang mawawala sa presensya ng Panginoon. At yun yung pinanghawakan ko na gawin din yung works ni God sa Canada. Na magtuloy yung evangelism namin doon. Siya na natutuwa ako kasi involved na rin sila sa ministry. Bilang nanay, yun na yung parang greatest achievement ko. I remember si Mommy, she's very persistent in
bringing us to church, encouraging us to join the ministry and be part of the activities like crusades. Ngayon, sa mga anak ko, even they're still young, I make sure na they know who Jesus Christ is and to have their own personal relationship with Him. Nakakatuwa naman kasi nung mga bata pa sila parang kasama ko lang sila sa mga activity ng COP, pero ngayon may kanya-kanya ng ministry. Ang prayer ko bilang nanay para sa mga anak ko is talagang pare-pareho kami hanggang dumating si Lord, magkakasama kami nagsiserve sa Panginoon.